Kamusta kayo? Welcome to another video, and for this video, pag-uusapan natin ang inflation. Inflation, okay. Tumataas na lagi kasi yung gasolina nabalitaan ko. So, parang parati naman tumataas ang presyo ng gasolina, no? Kasi malalaman nila yung edad ko. Kasi nung nag-aaral ako mag-drive, naalala ko 20 pesos per liter ang gasolina ngayon, di ba? Magkano ba ngayon? Mga 70, no? 60 to 70. So, inflation, laging nandyan naman yan, no? And sa tingin ko, ang importante is gaano kataas ang inflation. Yung inflation rate ang dapat, doon tayo nagiging mas aware and mas worried, no? Teka. Nakakakabayang word ng inflation na yan Ano bang, pag sinabing inflation, Fitz, paano ba natin siya ma-explain? Well, unang-una, sabi ko, ang kailangan check natin yung inflation rate. May mga matataas na inflation rate pag umabot ng mga 6%, 8%. May mga inflation rate na we can consider na normal, mga around 3%. Ibig sabihin yan, yung 100 pesos ko ngayon, yung kaya niyang bilhin ngayon, next year, baka hindi na kasi tumaas yung inflation, no? Or tumaas yung price ng mga goods and commodities. And bakit ba nangyayari yan? In terms of the law of supply and demand, syempre lahat tayo nasa mundo and limited yung resources natin. So as we use up yung resources ng Earth, syempre mas nagiging limited yung supply ng materials, mas tumataas ngayon yung price. For example, Marion, let's say na ako, nagbebenta ako ng, ito, tumbler, no? Sabihin na natin na, sa umpisa, meron akong 10 tumbler, tapos, binibenta ko siya. Ngayon, ang population ng Earth dumadami. Kung ikaw lang yung, bibili, I can give it to you at the normal price. What if biglang 20 kayo na gustong bumili? Siyempre, anong isipin ko? Itataas ko yung presyo kasi may advantage. High demand. High demand kasi. What if ikaw lang yung bibili pero last tumbler ko na to, tapos gusto mo siyang bilhin. So kahit na same yung demand, since limited na lang yung supply ko, pwede ko pa rin siya ibenta ng mahal. So normal yan, because of the supply and demand na nauubos yung resources ng Earth. In the case of business, siyempre, yung mga suppliers tumataas. So, normal na tumataas din yung price ng mga binibili natin. So, maraming factors, no? Hindi natin pwedeng i-explain lahat, but in simple terms, yung mga presyo ng mga bilihin, normal talaga na tumataas yan kasi gumagamit tayo ng resources and nauubos yung resources natin. Plus, yung since dumadami yung tao tumataas yung population natin, tumataas din yung demand. So, yung mga businesses, talagang natural or normal for them to also increase yung price ng goods kasi there's a demand, may opportunity to to earn money. So, very normal ang pagtaas ng mga bilihin. Ang kailangan lang i-monitor is kung gaano kataas. So again, ang normal is around 3% na inflation rate. So every time na makikita nila na 5%, 6% ang inflation rate, then that's actually something that they need to be aware, no? I would say na bad news in a sense kasi nga kailangang maging mas conscious sa paggastos. And masasabi ba natin na because of finite resources, i-accept na natin na magkakaroon talaga ng moments of inflation? That's true. Normal and talagang expected na tataas ang presyo ng mga bilihin. Hopefully, hindi lang ganun kabilis yung pagtaas at hindi ganun kataas, sobrang taas yung increase ng mga prices. Which means, since this is something now we can expect na tumaas yung mga presyo ng mga bilihin, we also need to learn how to
manage or cope with inflation. And alam ko meron kayang gustong i-share na tip sa ating mga manonood, di ba? Oo. So, given that inflation is there, ano yung magagawa naman natin, di ba, to mitigate the effects of inflation sa ating pamilya, ganyan. So, first is to save, di ba? And by saving is to stay within your budget, di ba? So, please monitor your budget. Sabi nga natin lagi, Excel is our best friend, di ba? Let's try to stick with our budget. Diba? Of course, tumataas yung mga bilihin. So, one way we could do it is to reduce yung purchases natin ng ating mga non-essential expenses o yung mga wants. Diba? So, kunwari, nagpapaspa tayo once a week. Wow. Diba? Baka pwede naman na twice a week na lang or once a month na magpaspa, di ba? And yung matitipid natin doon, it goes a long way, di ba? Para pandagdag sa ating budget. Pag biglang tumaas yung presyo ng mga gulay. Gulay, gasolina. Doon natin kunin yung natipid natin. Oo, dahil once a month na lang tayo, for example, nagpapaspa. And siguro isang importanteng paraan din para to cope with inflation is to find ways to increase our income. So, since yung ating mga kinikita ngayon, because of inflation, next year, mas konti na lang yung mabibili natin. And one way to be able to maintain our lifestyle is to increase yung cash flow natin so that we can afford yung mga normal natin na gastos kahit na tumaas yung presyo niyan. And siguro that's also an important segue to investing kasi yung mga investments, lalo na yung mga medium and long-term investments, normally, they are able to beat inflation. Right. So, very important na we are aware that inflation exists. Hindi natin siya maiiwasan. Maganda na alam nila na 3% ang normal na inflation rate. So, higher than that, it's a signal for us na medyo mas maging conscious sa saving and budgeting and probably find ways to find extra income. Sana ay may nagustuhan ninyo ang ating video na to at mas naintindihan natin kung ano nga ba ang inflation at meron tayong magagawa in our own way to mitigate the effects of inflation. Hanggang sa susunod na video, sana ay panoorin nyo pa ang iba pa nating mga ginawang video para sa inyo dahil pinaghirapan natin ang mga ito. Hanggang sa susunod na video. Bye!